Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad! Ngayong araw ng Miyerkules, October 9, 2024, kabayan, update lamang po tayo sa ating panahon. Sa ngayon ay meron po tayong binabantayan na isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan sa layong 350 km west of Abukay, Bataan. So ito po ngayon ang direktang nakakaapekto dito po sa bahagi po ng Luzon. Kaya ilang bahagi po ng ating bansa ngayon ang siyang nakakaranas po ng maulap at maulang panahon. Samantalang kabayan, meron din po tayong binabantayan na isang tropical depression sa labas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan sa layong 2,605 km northeast of extreme northern Luzon. So ito naman po ay walang direktang epekto sa ating bansa dahil ito po ay nasa labas ng PAR at sobrang layo po nito sa ating kalupaan at wala naman po tsansa na ito po ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. So patuloy pa rin po nating ipanalangin na itong tropical depression na ito ay hanggang labas na lang po ng Philippine Area of Responsibility at wag na nga pong pumasok sa ating bansa. Pero ganun pa man kabayan, naglabas na rin po ng tala ang pag-asa na posibleng magkaroon po ng dalawang bagyo bago po matapos ang buwan ng Oktubre at ito po ay tatawagin nating Bagyong Christine at Bagyong Leon. So antabayanan natin yan kabayan. Sa ngayon, apektado po nitong LPA sa loob ng PAR ang La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales at Bataan kaya asahan ang pagkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat. So posible pong magkaroon ng mga biglaang pagbaha and landslide. Samantalang apektado naman po nitong northeasterly surface wind flow o hanging amihan, ito pong Batanes at Babuyan Island. Kaya asahan natin ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower. So wala naman po itong posibleng maging dulot tulad ng pagbaha and landslide kaya wala po tayong dapat na ikabahala. Samantalang apektado naman po ang Metro Manila and the rest of our country nitong localized thunderstorm. Asahan ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower and thunderstorm. May posibilidad din po ng pagkakaroon ng pagbaha and landslide kaya ugaliin nating magdala ng payong at kapote kung tayo po ay lalabas ng ating tahanan. Dahil dyan, nasahan natin ang ating air temperature ngayong araw, lalo na dito sa Lawag, ay aabot po ng 32 degrees Celsius, Tugigaraw 32 degrees Celsius, Baguio 24 degrees Celsius, Metro Manila 32 degrees Celsius, Tagaytay 30 degrees Celsius at sa Legazpi po ay 33 degrees Celsius. Dito naman sa may Klein Island at Puerto Princesa abot po ng 33 degrees Celsius, Iloilo, Tacloban, Cebu, Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius at sa Zamboanga po at Davao ay aabot po ng 33 degrees Celsius. So muli mga kababayan, tayo po ay mag-ingat dahil meron po tayong minomonitor ngayon na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Itong nasa loob po ang siyang nakakaapekto po directly sa ating bansa, samantalang isa naman po ay napakalayo. Pero ganun pa man, patuloy nating i-monitor, subaybayan ang ating panahon dahil dulot ng climate change, posible pong ma-develop into typhoon po itong mga sama ng panahon na ating binabantayan. Pero isama natin ito sa ating panalangin na maging maayos po ang ating panahon at tayo po ay laging ingatan ng ating Panginoon sa araw-araw. So ingat tayo kabayan, have a safe day po sa lahat. Salamat sa iyong pagsubaybay sa aking channel. Ingat ka kabayan. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po kabayan.